Napakawalang hiya ng taong yan. Oh, yan talaga ang sinabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan, kay Vice Ganda. Dahil, akalain nyo, aside pa pala kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay binira din ni Vice Ganda ito si Marcoleta. Ay, sabi pa ni Vice Ganda, mga kababayan, tingnan nyo na lang daw ang mukha ni Marcoleta kung hindi kayo matatawa. Ang nagsalita. Oh, as if naman no, hindi nakakatawa ang mukha ni Vice Ganda. Titigan nyo daw si Marcoleta, mga kababayan, kung hindi daw kayo matatawa. O kaya ang nasabi ni Marcoleta, mga kababayan, napakasalbahe po ng taong iyan. Panoorin nyo po, ha? Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, DG Arena Plus? Plus, Oh. Bingo Plus. Oh. Si Vice Ganda, nagpo-promote yan, mga kababayan, ha? Sugal! Diyos ko, nagpo-promote ng Vice talaga, mga kababayan, no? Bisyo. Diyos ko niyo. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Concert, mga kababayan, kung saan joke ng jet ski kay PRRD. Hindi lang pala yun. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Dawit pa si Marcoleta. Nagpapatawa po siya. Hindi nakakatawa. Natatawa lang, mga kababayan, yung mga dilawan, mga pinklawan. Nakita niyo yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na pinklawan, dilawan. Natatawa, mga kababayan, sa joke ni Vice Ganda, pati si Pagpag. Po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi? Ano palang joke? Anong joke niya? Tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Uy, grabe, kababastos, mga kababayan ni Vice Ganda, no? Bakit nyo inadamay si Marcoleta? Nakakatawa ba ang itsura ni Marcoleta? Hindi naman, mga kababayan, ha? Mas nakakatawa si Vice Ganda. Si Marcoleta may silbi sa bayan. Si Vice Ganda, mga kababayan, salot. Masasabi nating salot dahil anong ginagawa niya? Masamang impluwensya siya sa kabataan, mga kababayan niya, kabastusan niya. Na-erode niya itong manners ng ating kabataan. Tapos ito, panglalait niya kay Marcoleta, mga kababayan. Wala namang nakakatawa sa itsura ni Marcoleta. Ordinaryong tao. Hindi kagaya ni Vice Ganda, mga kababayan, na kailangan pang mag-make-up. Totally transform, mga kababayan, bago haharap sa taong bayan dahil may tinatagong kakabayuan sa likod ng maskara, mga kababayan. Napakawalang hiya ng tao na yun. Napakawalang hiya ng taong iyon. Talaga. Napakawalang hiya. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Yan, mga kababayan. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. Pinopromote yan ni Vice Ganda. Gumagamit ng Vice Ganda, si mga kababayan, si Ivana Alawi. Ivana Alawi, malaki na ang kita mo sa YouTube. Kailangan mo pa mag-promote ng sugal? Alam ko po, malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, ang sabi pa ng mga kababayan, grupo ni Nangagva, mahirap daw tanggalin ang sugal, mga kababayan, dahil mayroon daw tayong income. Nakakakuha daw tayo ng income dyan, mga kababayan. Ang sabi, magkano pala ang nakikitang income dyan sa sugal? 50 billion daw kada taon, mga kababayan. Ha? Yan lang pala? Hindi mababayaran, mga kababayan, ang pagiging salot nito sa maidadala sa ating bayan. 50 billion? Makukuha yan ng gobyerno, mga kababayan, kung hindi lang mangungurakot itong mga animal na mga buhaya. Pag kayong mangurakot, makukuha dyan. Makukuha yung 50 billion na yan sa pag-restraint nyo sa inyong sarili. At kahit pa, mga kababayan, wala yung 50 billion, tatakbo ang Pilipinas. Kaysa naman, mga kababayan, ang daming buhay ang masisira. Yung iba, nagpapakamatay na. Yung iba, mga kababayan, gumagawa ng krimen, nagnanakaw dahil dyan at nasira ang kanilang pamilya. Mapag-usapan natin, total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Tapos si BBM, wala talagang mga kababayan na total ban dahil sabi niya, pag-aralan na muna natin. Palibhasa, mga kababayan, parang ewan na natin, under Marcos administration yan na mayagpag, mga kababayan. Nawala daw ang Pogo, pero yan ang ipinalit nila. Diyos mio. Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallet. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these game
online game platforms para wala na pong wala nang pag-uusapan. Kaya Dapat no, ora mismo alisin na yan sa GCash at saka sa ewan na sa Paymaya. Pati tayo mga kababayan na biktima dyan. Curiosity kills the cat. Sabi kasi ng kaibigan ko mga kababayan, i-try mo dahil mayroon dang trick mga kababayan na sure ball panalo. Ayun mga kababayan, 1,000. Wala lang isang minuto. Less than 5 minutes ubos mga kababayan. Sabi ko, erase. Sinong may pakana nito? Curious lang pero hindi maganda mga kababayan. Ubos ang pera mo. do that? Sa GCash ha? Sa GCash. Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Hindi maganda ang morning. The Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Yan dapat sa mga Paymaya mga kababayan sa GCash. Dahil automatic na mga kababayan automatic. Madaling na lang magsugal. Sa temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na tayo. Let me interrupt Senator Marcoleta. Wag mong i-interrupt. Let us allow the agencies to present their opening statement first before taking any questions kasi hindi po tayo matatapos pag interruption. Salamat po, Mr. Chair. Salamat naman at pinatuloy. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya saludo kami sa mga Iglesia ni Cristo mga kababayan. Saludo kami. Pag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo bawal ang posisyon ko dito. No? Mabuti pa sila mga kababayan, no? Bawal talaga ang sugal, matitiwalag ka Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, bisyo yan Vice. Vice ganda. Speaking of bisyo. Vice na hindi maganda. Pangit. Gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. No, rin total ban ang ating total ban na yan. napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Si BBM ay parang 50-50. Kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin hanggang ngayon. O di bali na. At least sa online mga kababayan na world, wala na yan. One at a time. Nandun pa rin po. Okay lang. Yan, kakaumpisa pa lang mga kababayan under the Marcos administration. Nag-boom. Putulin na ngayon pa lang. So, nagsasara tayo pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, di ba totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo seryoso na gawin natin lahat to? Alisin na nga na. Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? Ano yan? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise 5% lang? Dapat lakihan. 50% of the sugal yan 50% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Tama na yung mga kababayan. Doon na lang sila sa casino. Anyway, andun na mga kasinong iyan Doon na lang kayo magsugal sa casino. Wag na sa online. Dahil kahit sino na lang meron access mga kababayan sa sugal Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country sports development. Huwag kayong manghinayang dyan sa income 1% of net income goes to the board. Income yan galing sa sugal. Hindi magandang bisyo. Okay. Dangerous Drugs Board
5 million a month. It provides funds for the implementation of Duda natin, mayroong mga kumikitang mga opisyal dyan, mga kababayan, kaya hindi nila maban. comprehensive dangerous drugs for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Subiu. Funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Kaya pala nagbabantay, siya palang may akda ng batas, mga kababayan dyan sa sugal. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund Lagot to ka! sustain the priority project. Hindi ba tinututukan ng baril dito ni mga kababayan? O patalim si Marcoleta sa baba ni ng author? Of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the universal healthcare. Hindi nga binigyan ang PhilHealth last year. This year pala. Diyos ko, walang subsidy. Paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Di bali na. Maghanap. Utang kung utang. Wag lang ang sugal. Atin sa Pera ng sugal, mga kababayan, hindi maganda talaga. ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to. Nang hindi tayo pagsususpetsahan na, gagaling-galingan ng mga senador na ito, pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko ring iban niya. Ban na yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Kagaya ni Gaano kalaki yung kabayo. salot? Bakit lumaki yung salot? Salot. Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260 at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this. Whereas, PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sang-ayon ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala, and we're facing a social... mayroon na pulis, mga kababayan, ng hold up, di ba? Dahil nalulong sa online sugal at sa utang. Dahil sa sugal, pulis na yan, ha? Siguro. Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. Ang presidente nito, mga kababayan, pagbawal mo, ang lakas ng loob, mga kababayan, stop ang pogo na hindi naman mga Pilipino ang nagsusugal nun. Ngayon, Pilipino nagsusugal, 50-50. Pag-iisipan pa. Ikaw, mga pakanan yan, BBM, dahil sa'yo, lumaganap yung online sugal. Ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platform? Ewan na natin. Siguro Baka po, sila lang din. kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? May nagsabi nga, mga kababayan, dahil yung panggigipit ngayon ni Atong Ang, ang punot dulo nan is competition. Ay, walang natin na. Anong competition dyan sa online sugal na yan? Ewan na natin nila. Bahala sila Sino sa kanila. may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. Marami I was pa, informed that these 4 online gaming operators Lalo na corner yan sa GCash. more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Sino? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit niyo po sige. ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Kung ayaw sagutin, pangalanan mo, Marcoleta. Mr. PAGCOR, can you make a commitment na i-submit po ninyo? Ngayon na! Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi yung may lisensya. 70! Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite
ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag na mga integrated resorts. So, kung saan yun po Wag na, yun lang online. ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo. Nakalaki sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po 70. lang lahat. Your Yun lang, Honor. Isusumiti top po four. namin lahat yun sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Oh, eto na yung kanina. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Oh, hindi Nakita niya yung nakakatawa. dating Senador Grace po na nagtatawa. Pati si Grace po, Natawa po at siguro oh. naging successful siya. Nakigatong. Napatawa niya si Senador Grace. Dilawan eh. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Grabe. Bastos mga Napakawalang hiya kababayan. nung tao na yun. Napakawalang hiya. Mr. Chair, Mm. ayaw ko na pong patuksin siya. Oh, napakawalang hiya. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.